po kami ng hearing at natalakay doon ay yung napakatagal ng at talamak na problema dyan sa Road 10. Aware po tayo dyan sa problema na yan, and part of our intervention, yung outpost na kinakailangan ay hindi lang po isa, kundi dalawang outpost na po ang na-establish na natin, at naglagay na po tayo ng container van doon na meron 24 hours na naka-duty na police. Maliban po sa kapulisan, meron na rin po tayong mobile cars na ilalagay na nakatalaga na po ngayon doon 24 hours, sir. Colonel Ligan, sir, konting coordination lang kay General Ibay kung paano kayo magtulungan para talaga malinis na po yung mga problema dyan sa Road 10 pagdating sa peace and order. Opo, yes po sir. Maasahan niyo po yung pag-aksyon natin dyan sa problema sa may Road 10 po. Kapag nalinis nyo po yan at wala na kaming mababalitaan na problema dyan sa Road 10, araw-arawin ko kayong purihin dito. Promise. Okay? Magandang araw po sa inyo, Colonel Ligan. Regarding nga po dito sa naging concern po ni Sir Rafi sa inyo last time sa ere. So sa part po ng NPD, ano na po ba yung update natin regarding dito sa Road 10? Yes ma'am, immediately po nag-put up kaagad tayo. Nag-establish kaagad tayo ng police outpost. But even before that, as directed by our regional director, is paigtingin yung police visibility dito. Nagawa na po natin yun ma'am. In fact, itong lugar na to is nagiging area siya ng ating COMELEC checkpoint and the regular conduct of checkpoint. Before pa na karoon tayo ng COMELEC period, may mga paggagawa na ng checkpoint po dito. Now, yun nga yung concern, kaya dinagdagan natin from the headquarters, yung mga personnel na nagmaman dito, and binif up pa natin na mayroong talagang naka-standby na 2 motor, umaga at gabi, para mayroon tayong tagahabol just in case. So ito ma'am, 24/7 na to, hindi na to maalis. At nilagyan natin ng mga signages talaga para kita kagad ng tao. Kaya doon pa lang kita na kagad na may blinker. Ilang outpost po yung nadagdag natin dito sa NPD? At the moment po ma'am dito sa Navotas, itong isa din, sa may Caloocan, pagbanda sa may headquarters, meron ding isa. Ang marami po ma'am doon sa may area ng MacArthur Highway, doon sa Valenzuela. Mga nasa 7 po yun ma'am, along MacArthur Highway. Nakaganito rin po ang forma niyan. May blinker, may spotlight, at may tao talaga. So ito pong nasa likuran natin ngayon ay bago po ito? Bago po ito ma'am, yes, bago po ito. As you can see, yung nasa likuran natin, the construction is ongoing. In 2 days time, matatapos na ito. Nakita natin, nilagyan natin ng maliwanag na ilaw. Magkakaroon ito ng paging system o sound system para dito sa intersection na to. Unang-una, maprotektahan natin yung mga tumatawid. At pangalawa, kaya natin nilagyan ng 24 na personnel natin mula dito sa Road 10, sa boundary namin ng Northern Police District hanggang dito sa dulo. Kinalat namin yan, yung 24 na yon sa umaga, at iba naman ikay nakakalat namin sa gabi. Pangalawa, meron kaming naka-standby na mobile car dito, at dun sa isang outpost namin, meron ding isang mobile car. So 2 mobile cars ang nakalagay dito. Ang development dito sa Road 10, nung nakita nito ng ating regional director, nung nasabi namin na kailangan namin ng additional personnel, nagbigay na kagad siya sa amin. So yun yung personnel coming from the Regional Mobile Force Battalion, dinownload na sa amin. So, pakikita po natin, dito po sa dadaanan natin, ang kailangan ng intervention na binabanggit namin is magkaroon ng sapat na personnel dito sa Road 10 kapag panahon na merong traffic. Pag wala namang build-up ng traffic, ang mga personnel natin, nandun pa rin sila. Pero magko-concentrate kami sa mga intersections. Kasi pagka nagkaroon ng stop dyan, minsan may tumatawid na ng mga tao o kaya nandun na rin yung nag-a-attempt na gumawa ng mga ganitong klaseng pagnanakaw, mape-prevent na natin. Meron tayong dedicated dito na 4 na motorcycles, no?
4 sa umaga, 4 sa gabi, tapos 2 mobile car sa umaga, 2 mobile car sa gabi. So yun yung roving dito sa kahabaan ng Road 10. Aside from doon sa mga personnel natin na naka-fix post dito sa mga intersections para immediately makakapag-react tayo kung kinakailangan natin, makapag-prevent tayo ng mga nangyayaring krimen dito. At the same time, makapag-assist din tayo sa mga kababayan natin kung nangailangan sila ng ibang klaseng tulong. Sir, as you've mentioned, yun nga, yung traffic, di ba? And nakita natin na tuwing traffic, doon pumuporma yung mga masasamang loob. Meron na ba kayong mga naisip or mga preventive measures? Kasi usually doon talaga sumasalakay yung mga... Unang ginagawa namin, regularly na kami nakipag-coordinate. Regularly na namin gagawin yung clearing operations dito. And at the same time, nakikipag-coordinate na rin kami sa MICT. Tinitingnan na rin namin kung paano mas papabilis yung pagpasok ng mga trucks natin doon. Kasi pag bumabagal doon, nagkakaroon tayo ng queuing. Pero initially, yung kaya namin solusyonan dito is magki-clearing kami and we will position our personnel dito sa mga intersections para nang sa ganon, pag may traffic, matulungan natin yung daloy mas mapabilis. Ngayon, dahil merong tinownload sa amin na personnel, we will add additional personnel. Yung additional na personnel na yun, hindi na namin sila ilalagay dito, kundi yun naman ang i-beef up namin dun sa other side nitong Road 10. Kasi baka mamaya, dahil nakatuto kami rito, baka mamaya doon naman ang magkaroon ng problema. So gusto namin, i-deploy namin strategically yung personal resources namin. So, ang sinasabi namin, lalo namin paigtingin yung pagpapatuloy namin, baka pinag-aaralan nito yung mga strategies na ginagawa namin. So, nire-review namin, o kung sakaling dito, lugar na to, o nape-prevent natin, we might as well move forward, pag-aralan natin, baka dito lumulusot. But what we're doing now, bago pa sila, hindi na namin sila pinapayagang tumawid basta-basta kasi wala naman silang business dito sa southbound na to. Kung sakaling maglakad sila, dito kayo sa northbound. Kasi para ma-prevent namin. Dahil hindi namin alam kung anong intensyon. Maliban lang, dito sa may gate, papasok sa northbound, meron talaga doon. Yung naglalakad dyan, yung mga pumapasok sa trabaho. But beyond that gate, kung merong doon, sisinisita na ng mga pulisan natin. Ang party list na masasandalan. AXIS! Number 68 sa balota! Sapat ba yung pulis na nandito sa lugar para mabantayan yung dami ng tao dito? Sapat na. Kaya lang nag-request pa kami ng karagdagan mula sa ating Regional Director, Police Brigadier General Antonio Aberin, which pinagbigyan naman tayo kaya nag-download na naman ng additional 50, which is dito natin ilalagay sa area ng Tondo at sa area ng Parola kasi doon mas kailangan natin ng mga pulis. So, when we say sir, sapat, gano? Ilan yung exact bilang yung mga pulis na meron tayo dito? Dito ang number natin is 280 and then with the additional 40 we'll be numbering 320. But this is above, iba pa yung naka-deploy dito sa Road 10. And we will welcome, kung madadagdagan pa tayo, the more na kailangan natin para lalo tayo makapagbigay ng magandang serbisyo dito sa mga mamamayan ng Maynila, lalong-lalo na dito sa Tondo. Nandito ang inyong kapulisan para pangalagaan ng seguridad, hindi lang ng nasasakupan namin dito sa Tondo, kundi lalong-lalo na dito sa Road 10 para mas maging maayos ang daloy ng trapiko at ma-prevent na natin yung mga pangyayari dito na pagnanakaw sa ating mga motorista. Pag nakita na po nila ma'am na traffic, magra-radyo na po yan doon sa Station 12. Build up ang traffic, mag-a-alert na yung mga pulis natin ma'am. Ayan ang ano nila. Para talagang mabantayan na po natin yung kahabaan ng R10. At saka makita nyo ma'am, kasi siyempre yung mga truck, di ba po, matatangkad. Kaya yun po yung purpose ng taas. Na nakikita rin ng mga pulis natin, mayroon na namang tumatawid doon. Radyo tatawagan po sa telepono yung mga pulis natin. Mayroong diyan sa truck, mayroong umano sa may likod. Kasi po ma'am, sa totoo lang, pag yung mga truck nag-build up sila sa tangkad, hindi rin namin makita minsan. So nag-initiative po tayo, lagyan ng parang watchtower dito, nakikita po natin. Tapos, ikaw na dyan, umalis ka na dyan kasi masasagasaan ka dyan at hindi pwede tao dyan. May trompa po tayong ilalagay. Malapit na ito ma'am, 95% na po sa tapos. Pinapamadali na po natin. Pero sila po nandito na po talagang kahit na 95% pa lang yung... Duty na po, nagpa-function na. Yan na po, naka-ready na po yung ating kapulisan dito. Actually, dati naman po meron Talagang dinagdagan lang po at saka... Siyempre po sa haba po niyan, nahirapan. Kaya po ngayon, tinulungan po tayo ng RD at District Director
na madagdagan yung madagdagan po yung mga kapulisan natin. So wala po insidente for almost last recorded incident po sa Arten namin sa area ko po ng station is last January 23. Tapos hindi na po nasundan. Nandito tayo ngayon sa kabaan ng Road 10 at kung makikita nyo po sa aking likuran ay nagkaroon na ng improvement dito sa mga police deployment. Magandang gabi po sa ating mga motorista. Maaari lamang po na pakisarado ang inyong bintana. Pakilak ang pintuan. Sa mga nagmumotor naman po, pakiingatan ang inyong mga gamit at yung cellphone po ninyo. Magandang gabi po sa ating lahat. Ano masasabi mo na dito sa Road 10 ngayon? Mas maganda po kasi delikado po talaga dito Kahit po minsan kasi nagko-commute kami, naka-tricycle lang kami, may kaba po kami, lalo pag ito, pag na-traffic po na ganyan. Minsan nagka-uploadan, mas maganda po yung ganito. Opo, pero ngayon sir, ang dami ng pulis dito sa area, ano pong pakiramdam nyo? Mas secure po. Mas okay po yung ganito. Ilan po ba rin sir pakiramdam? Maganda po, safe na safe po kasi marami nang upload dito. Lalo na sa mga dito kung may mga cellphone mo dito. Opo, lagi po ba kayong nadaan dito? Opo, pag-uwi po ng Bulacan. Opo, pero dati kakaba ba kayo? Opo, kasi maraming patawid-tawid dito ng mga bata Saka mga, hindi lang bata, pati mga. Opo. Kaya okay na okay yun dito sila lagi.